Magandang araw po, Happy Lost Days po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon upang magbulay ng salita ng Diyos. Ika nga, nagtitipon-tipon tayo, gaya na sinabi ng kasulatan, huwag kalimutan ng pagkakatipon gaya ng ginagawa ng mga iba. May comparison. Yung iba, sa sila pumupunta. Siyempre, kung may mga activity sila, doon sila pupunta. Pero sa mga naglilingkod sa Diyos, yun ang sabi niya, huwag kalimutan. Ang alin po, ang pagkakatipon. At ano pa, yung salita ng Diyos. Amen? Kaya ngayon po, magbubuklat po tayo ng Bible. Para dyan po tayo kukuha mga haral at dyan po tayo palalakasan ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, ang ating bibigyan pansin po, yung, alam nyo, sa Biblia kasi, dalawa klase ang tao. Hudyo at saka Hentil. Ngayon, titingnan natin yung aral ni Pablo. Kasi si Pablo bilang, bagamat si Pablo po, isa siyang Hudyo. Galing siya sa lahi ng 3rd tribe of Israel, sa Benamita, Benjamin. Doon siya galing, pero binukod siya ng Diyos. Dahil sa Ebanghelyo, ibinukod siya dahil sa Ebanghelyo para inasay siya ng ating Panginoong Yesus sa mga hentil. O tingnan muna natin yung pagbukod sa kanya. Para makita natin yung Roma chapter 1 verse 1. Ito. Tingnan natin hanggang 5 o 6. Yan, hanggang 7. Yan. Diyan po makikita natin ang pagbukod sa kanya ng Diyos. Dahil po sa mabuting balita o ebanghelyo, para ipangaral po sa mga entil. Ano po? At itong sulat, kinuha natin sa Roma, itong bansang Roma po ay bansa ng entil ito. Malayo siya sa Israel. Para makita lang natin baka sabihin niya, si Pablo, Diyo yan di ba? Diyo talaga siya. Dahil lahi siya ng Benamita, Benjamin. Roma chapter 1, verse 1 to 7. Sige, pag-ibasa lang sis, Mula kay Pablo na isang lingkod ni Cristo Jesus, ginawa upang maging apostol at hinilang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na pinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay, sa pamamagitan niya tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang kay Kristo upang ang mga hitig ay akayin sa pagsunod na ayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Yesu Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpala at kapang mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Yesu Kristo. Amen. Yan po yung pagbukod sa kanya. Kaya nangaral po siya sa Roma. Tandaan nyo si Pablo po ang nangaral sa Roma, hindi po si San Pedro. Bakit nila sinasabi si San Pedro daw, unang Santo Papa? Hindi nga nakarating si San Pedro sa Roma Ang nangaral si Pablo. Kaya dyan po na hindi nila mabigyan ng tamang ang alam ko dyan na sinasabi nila, yung daw libingan ni Pablo nasa Roma. Sige, palagay na nasa Roma. Pero hindi siya nangaral. Kasi kung babasahin niyo po yung epistola ni Pedro, wala siyang binabanggit na Roma. Hindi siya nakarating. At nakarating sa Roma, maliwanag si Pablo kasi siya ang may sulat dito. Yan ang pagbubukod sa kanya
para mangaral sa mga entil. Tayo Pilipino, entil po tayo, labas tayo ng bansang Israel, gayon din po ang bansang Roma. Okay, dito po ang sa Epeso o chapter 2, sister. Simulan mo sa 11 hanggang 18. Dito po kasi yung dalawa pinag-isa. Yung Israel at saka Egypt, pinag-isa na po. Wala nang arang. Dati kasi, ang Biblia kasi, nakapokus lang sa mga Israel. Hindi nakapokus sa mga Hudyo, ay sa mga Hentil. Ayan, tingnan natin yung sinabi ni Pablo dyan. Kung ano ang kanyang paliwanag. Ano? Sa Efeso chapter 2, verse 11 hanggang 18. Yan. O Brother Yam. Kayaan ninyo ang ating ninyong kalayaan. Kayo'y pinanganak ng mga alien at ituli ng tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ang tinatawag ng mga tuli dahil sa mga ginagawa ng kanilang katawan. Noong panahon niyon, iwalay tayo kay Kristo. Ito'y kabilang sa mga bayang Israel at hindi sa cloud at ipa ng nagbabantay ng mga pangako ng Diyos. Noon nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit dahil ngayon dahil sa inyong pag-iisa kay Kristo Jesus, kayo ay dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sandali yan. Brother, nakita niyo po, ang tinutukoy niya po rito, entil. Malayo, kalaban ng Diyos. Tayo mga entil po, kalaban tayo ng Diyos nung una. Yan ang sinasabi ni Pablo. O tuloy mo, Brother William. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader at talitan ng pag-iwalay ng ating ipawalang bisa niya ang katausan kasama ang mga utos ng mga aliptuntun. Ang tutunin ito upang mula sa mga dalawang ay magkalika siya ng isang bagong bayan nang naiisa sa kanyang sa ngayon nagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan sa krus winawakasan niya ang kanyang alitan. Pinagkasundo nila ang Diyos at pinagkabuklod ang iisang katawan. Narito nga si Kristo at pinangaral niya na dahil magandang balita at kapayapaan sa inyong mga entil na nooy manalayo at mga Hudyo at malalapit. Dahil kay Kristo tayo dati nakakalapit sa mga ama ng pamamagitan ng iisang Espiritu. Amen. Ayun. Nang dahil sa kanyang katawan, winasak niya. Meron siyang winasak. Yung barrier. Noong kasi pag isa kang Hudyo, matigas ka. Kasi sa inyo ang pangako. Sa inyo ang pangako talaga. Wala pangako sa mga Hentil. Pero dahil sa katawan ni Kristo, pinagkasundo po tayo. Ngayon, nang pinagkasundo tayo, wala nang siga. Pare-pareho na lang po tayo ngayon. Tatandaan nyo po yan. Dati talagang hiwalay talaga tayo. Ano? Pero dahil po sa habag at awa ng Diyos, tayong mga Hentil, pinagkasundo rin po. Hindi tayo kabilang sa bayang Israel. Walang tipan ng pangako. Subalit nang tayo po'y dinala ng mabuting balita ni Pablo, nagkaroon na tayo ng kaugnayan kay Jesus. Kung walang Pablo, walang nangaral sa atin. Kaya si Pablo po bilang apostol ng mga Hentil. Kaya tayo po, masasabi natin, sa salitang kalye, maswerte tayo.
Bakit? Yan na makapag-info tayo na salita ng Diyos, doon natin nalaman na tayo palang mga tayo na dating malayo o kalaban ng Diyos. Eh ngayon, hindi na po. Hindi na tayo kalaban ng Diyos. Amen? Dahil po sa dugo ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya tayo po ngayong dalawang laing ito, tingnan nyo po sa isang talata, sabi pa ni Pablo, gawa. Tingnan lang natin ano. Meron pang binanggit si Apostol Pablo dito. Dito sa Gawa chapter 13. Sa mula sa 36, 37, 38, 39. Ayan, hanggang 39. Pagibasa lang so brother. O 36, 37, 38, 39. Sa Gawa 13. Yan. Tingnan naman natin ang binabanggit ni Apostol Pablo dito. Nang may sagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanauunan, siya'y namatay at inilibing sa piling na kanyang mga lulong. At siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay pinaparangal sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala, na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Amen. Yung Old Testament po, para sa mga Hudyo, sabi ni Pablo, hindi kayo kayang palayahin yan. So, maliwanag ang sabi ni Pablo. Kaya tayo ngayong mga tao, o Jumano o Enkel, wala na po tayong pinagkaiba sa isa't isa. Ano? Dahil po yung kautusan sa lumang tipan, inasaut na po ng Panginoong Yesus yun, pati sila, pati tayo, pinagkaisa na po. Alinsunod po yun sa batas ha? Kung mapapasin ninyo, sinabi niya sa 39, no? At lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang. Hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises, baka sabihin, ay, kautusan pala ni Moises. Yun po yung utos ng Diyos kay Moises. Sapagkat ang Diyos, si Moises po, siya po ang appointed na propeta. Siya tagapagsalita ng mga Hudyo noon. Kaya sabi ng mga Hudyo noon, Moises, sabihin mo sa Diyos, huwag na siya magsalita, ikaw na lang, makikinig kami. Kasi tuwing magsasalita ang Diyos, sabi niya, lumilindol. Ganun po noon sa panahon nila. Kaya tuwing magsasalita ang Diyos, lumilindol talaga. Kaya sabi ng tao, takot na takot sila. Kaya yun ang pakiusap nila kay Moises. Pero hindi na kautusan ni Moises. Yun na, binigay lang ng Diyos kay Moises para sa mga Israel. No? Palayain sila sa bayang Ehipto sa pagkahalipin. Kaya hindi po tayo pwedeng palayahin dyan, sabi niya. Sapagkat para lumaya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kanino? Sa ating Panginoong Yesu-Kristo. O Galatia 5:1, tignan natin sabi ni Pablo dyan. Isang talata lang. Tignan natin kung anong nakatala. Galatia 5:1. Tignan niyo po ang sulat ni Apostol Pablo. Galatia chapter 1, chapter 5. Basahin na mula sa 1 hanggang 6.
Galatia. Chapter 5 verse 1 hanggang verse 6. Chapter Ano pang sinundan niya, Pastor? ano ya? Yung katabi niyan, Korinto, ikalawang Korinto. Oo, magkatabi sila. Ikalawang Korinto, then Galatia na. Pag nakita yung chapter 5, basahin niyo muna sa 1 hanggang 6. Galatia, ano? Chapter 5. Uno Korinto, katabi? O, ikalawang Korinto, then sa susunod, libro ng Galatia na. Galatia, ano po? Chapter 5, Verse 1 hanggang 6. Yan. Tignan pa natin na sulat ni Apostol Pablo dyan. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ng Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag ng paliping pamuli. Ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuloy kung tuloy nilang sumunod sa buong utusan. Kayong nagsisikap ng Sandali. Yung pagtutuli, sa Israel lang yan ha. O, sa mga Israel lang yan. Kaya nagbababala si Pablo kasi hindi tayo dapat magpatuli tayong mga hentil. Kasi sa kanila po, kapag pinanganak ang isang Hudyo, sa ikawalong araw, tinutuli na po sila. Like Jesus, si Jesus, natuli ikawalong araw. Kasi Hudyo po si Jesus. Opo, o sige tuloy. Kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, iniwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan. Kaya yung dalawa, tuli at hindi tuli. Hudyo at saka hentil. Anong sabi niya? Wala nang halaga yun. Ang mahalaga, ang sabi niya, ang mahalagay ang pananampalataya nakikisa sa gawang udyok ng pag-ibig. Both side. Pag sumampalataya, amen. Hindi na kailangan, kasi nung panahon kasi nila, dahil sila kasi ang unang bayan ng Diyos, ang Israel. Ang gusto nila, kapag kayong mga hentil, kailangan magpatuloy kayo, kagaya namin. Yun ang ugali ng mga Hudyo noon. Kaya nung nangyari ang ganyan, nagdala ng malaking problema sa panahon nila. At sa problemang yan, tingnan natin kung anong nangyari. Dito sa gawa, okay, tingnan natin. Nagkaroon ng problema kasi yung mga Hudyo po, bigla nila pinuntahan ang mga hentil. At ang gusto nila, magpatuloy kayo gaya namin. Gaya nila. Pero hindi na po ganun eh. Pero medyo mahaba ito. Kailangan nag-aaral tayo, kanya lang. O sige, pagbasa, ganitong gawin nyo Dahil mahaba ito, bahala kayo kung partiyan ninyo. Sa chapter 15 ng gawa. Oo. Chapter 15. Sige, dito na lang natin simulan para Kasi talagang mahaba ito eh. Una, simulan mo sa chapter 15
basahin mo lang sis do sa 19 hanggang 21 muna. Patuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan. 19 na, 19. Opo. Sa chapter 15, verse 19. Opo. Okay. Patuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila sa huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Yan yung sulat na ginawa ng mga apostol. Saan mo binasa sister? Ginawa. 19 hanggang 21. Gawa yan. Gawa. Gawa chapter 15. 15. Okay. Yan yung naging pasya dyan. Ano pasya yan? Yung problemang ipinasok ng mga Hudyo sa mga Hintil ay simulan natin sa nagdala kasi sila ng problema dyan. Nagkaroon ng parang debate. Sige. Mahaba ito, simulan mo sa 22, matapos sa 35. Yan. Kaya binabuti ng mga apostol na ang matanda pinuno ng iglesia, ng buong iglesia, na pumili ng ilan sa kanila upang subuin ng Antike sama ang Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila mga Judas, tinatawag ng Barsabas at sa Isilas at dalangin Sandali. ginagawa. Sandali. Yang sulat na yan, pinadala sa Antioquia. Yung Antioquia po, lugar ng mga Hentil yan. Yan yung linusog ng mga Hudyo na ginulo sila. Ang gusto nila kasi mangyari, kung gusto nyong manampalataya, kailangan maging kagaya namin kayo. Gusto nila, magpatuloy sila. Ginulo nila kayo. Ngayon, nagreklamo si Pablo dyan. Nagkaroon sila ng diskusyon hanggang mag-usap, nagpunta ng Jerusalem, sila Pablo, sila Bernabe, upang magpag-usap sa mga apostol, sila Pedro, sila Santiago. Kaya bumuo sila ng isang magandang usapin at gumawa sila ng sulat upang ipadala sa mga taga-Antioquia, mga Hentil kasi ito. Kasi nga, hindi na dapat yung mga Hentil, hindi na sila dapat inaatangan. Yung inaatang nila sa Hudyo. Kaya si Pablo noon, kumukontra siya. Kaya nagkaroon sila ng konting meeting pa kasama mga ibang apostol. Okay, tuloy. Pinadala nila ang kanilang mga sulat sa kanilang nilalangan. Kami apostol ng mga matatanda pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, at buwabati ng mga kapatid na nangingi-ente na nasa Antike, Soria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng mga ilang kasamaan namin galing dito. Kahit na hindi namin sila pinutusan ng pinababagsak nila kayo, pamamagitan ng kanila itinuturo. Kaya't napagkaisaan namin ang pagdala ng iyong mga sugo, kasama nila mga ating mga minamahal ng ating Bernabe. At si Pablo, ang mga taong ito ay napurili, ibahaya ang kanyang mga buhay ng paglilingkod. At sa ating Panginoon Jesucristo, sinugod namin ang iyong mga udas at silas upang
ipaliwanag ang sinasabi ng sulat na ito, sapagkat binabubuti namin ang Espiritu Santo ng buwang ng iyong atangan na iba ang pagsamin maliban sa mga bagay na ito. Sa talagang kailangan, huwag kayong kakain ng anumang inihandog ng mga Diyos-Diyosan at tugo ng mga ayop ng binikti ng huwag kayong magigiyapid. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. At ipinalad ng ito ng mga sugo ng mga pagdating sa atikin, tinitipon ang mga ito ng mga kapatid na inilalagay sa sulat. Pagkakabasa ng sulat, nagalak ang mga dahil sa mensahe, nagpalabas ka ng ang kanilang loob. Sinabi ni Udas at sila'y naman ay nagpropeta rin ang maaaring ituro ang mga kapatid na nagpapasigla ng mga kapatid. Patibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawang tumigil doon na kaugnay panahon pagkatapos sila pinapalit ng taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga pagsugo ng kanilang Sa kanila. ngunit minamatili niyang subalit manatili sina Pablo at Bernabe sa Antigua kasama ang marami pang iba at magpuri ng mga ngaral ng salita ng Panginoon. Amen. Yan. Kaya sabi nila Pablo, anong sulat pala? Sulat ng mga apostol na kasama ng Espiritu Santo. Hindi sila basta sumulat po. Nag-meeting sila, pinag-usapan ng problema na dala-dala ng mga taga-Udea. Udyo yun. Na pumunta doon, ginulo sila. Kaya sabi ni Santiago, si Santiago na po nagsasalita dyan eh, huwag natin silang atangan ng mabigat. Kasi po, yung 10 utos sa Old Testament, pag hindi mo nagawa yon, yun ang mabigat na sinasabi. Kasi napakahirap pong sundin yung 10 utos. Ng panahon Kristiyano, si Jesus ginawa 2 na lang yun. Isipin nyo, kung udyo ka, gagawin mo yung 10. Pag isa lang ang malabag mo ron, sigurado nilabag mo yung 10. Paano mo ngayon susundin yung 10? Oh. Kaya nagreklamo po, nagkaroon ng konting gulo at pag-uusap at sa gabay ng Espiritu Santo, nakabuo sila ng isang pasya at sinulat nila na pinadala sa kanila at binasa sa kanila at anong resulta? Nagalak po sila. Bakit? Sapagkat pinasigla sila ng Diyos. Yung Espiritu Santo na gumagabay sa kanila, ang Diyos po yun. Ginabayan ang kanyang mga apostol na gumawa ng isang sulat. Yan. At kaya sila po ay nagalak at nanatili si Pablo at Bernabe sa kanila. At patuloy silang nangangaral sa dakong yahon. Ano po? Tatandaan niyo po yan. Hindi na po tayo may liligtas pa ng lumang tipan. Kahit nalinsunod dyan sa batas na binigay ng Diyos kay Moises. Kaya ang lahat ng mananampalataya kay Jesus ay sa mga nabasa natin, wala na po tayong pinagkaiba sa isa't isa. Wala na tayong pinagkaiba. Dito sa dito, ano sabi dito? Sa Galacia. Ano sabi niya Apostol Pablo? Tingnan natin yung sulat niya. Pero sulat si Apostol Pablo rito, tingnan
tignan natin ano. Ito. Yan, basahin natin sa chapter 3 mula sa 21 hanggang 29. Yan. Diyan na po tayo magwawakas ngayon, ano? Sa talatang yan, Galatia chapter 3 verse 21 hanggang 29. Yan. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautosan ng mga pangako ng Diyos. Hindi kung mga kautosang ibinigay ay makapagbibigay buhay ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautosan. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago pa dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag, kaya ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo. Upang tayo may turing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, ngayon dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong Senyor na parang gamit ng kayo ng bautisman sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo ay kay Kristo, kayong mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Yung pangako sa lahi ni Abraham, kasali na po tayo. Amen. Kita niyo na, kung walang Apostol Pablo, wala tayong alam. Pare-pareho tayo ba? Kanya-kanyang buhay na lang. Kumbaga, yung matirang matibay, ganon. Salamat at nagtayo si Kristo ng isang Pablo bilang kanyang lingkod na apostol na iniiwalay sa magandang balita o salita ng Diyos, ibinukod siya at pinadala sa mga kahintilan. Kaya tayo mga tao, kung meron tayong kinikilalang apostol, ay ang Apostol Pablo ng Biblia. Kasi po siya po ang nag-relay sa atin, siyang nagturo sa atin na yung kautusan, hindi na po tayo dapat doon. Yung Old Testament time. Kasi walang kwenta na po yun. Kaya tayo ngayon, mga Kristiyano, ano man lahi tayo, Hudyo o Entil, lahat tayo isa nang magipagkaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nang alipin o malaya. Yung alipin yung sa lahi ni ano yun? Ni Agar. O, tsaka na natin ano yun. Yung malaya sa anak naman ni Sarah. Dalawang lahi yun eh. Isang tatay, Abraham. Asawa si Sarah at meron siyang anak dito kay Agar. Ano na po, tsaka na natin i-discuss yan. Kaya sinasabi ni Pablo, malaya o hindi malaya. Alipin o malaya, sabi niya. Wala na po tayo pinagkaiba. Nang dahil po sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami, pinagtsatsagaan mo kami turuan. Pinapaalam mo sa amin na kami pong mga hentil. Nagkaroon kami ng pangako, ay bahagi ng pangako mo sa bayang Israel. Salamat po. Sapagkat ang pagmamahal mo sa kanila
at ang pagmamahal po sa amin ay magkatulad na po. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Brother William, kasama natin ang pamilya niya upang magdala ng mabuting balita tungkol sa ating pananampalataya kay Jesus. Amen. Tandaan po ninyo, kayong mga manonood ng video ito, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Kristo, wala kayong pangako. Tandaan nyo po, yung walang pangako, wala pong mapapala. Kaya sasali na po tayo sa may pangako. Kanino? Kay Jesus. Kaya ang gagawin po natin, pag hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Kristo, isuko nyo na po kay Jesus. Jesus is the way. Anong sabi niya? Ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Tandaan niyo po yan. Hindi sinabi ni Jesus na isa ako sa mga dahan. Hindi. Ang sinabi na, I am the way. Absolutely, I am the way. God bless po sa inyong lahat. Sana meron po kayong natutunan. Sana meron naiwan sa inyo. Meron tayong gamit na Biblia. Magandang balita. Biblia po yung binabasa nila. At ako po, meron din akong Biblia. Kanya lang mantipan lang. Ano naman po ito? Galing sa mga Gideon International. Pero wala po silang pinagkaiba. Konting difference lang. Pero yung laman, at the same time, parehong-pareho. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.